Kaka-rescue lang mula sa kaibuturan ng Iran ang ikalawang piloto ng US sa isang rescue mission na tinawag ni Pangulong Trump na isa sa pinakamatapang sa makabagong kasaysayan militar. Kasunod ito ng 48 oras na ultimatum ng Pangulo na muling buksan ang Strait of Hormuz o harapin ang mga kahinatang militar na babala niya ay maaring maging mapaminsala. Nagsimula na ang countdown sa deadline kaya ang tanong ay ano ang mangyayari pagkatapos nito? Susunod na ang Jerusalem Minute. Isang espesyal na broadcast ng digmaan sa pagdiriwang ng mga Hudyo ng Paskwa at ng mga Kristiyano ng Pasko ng Pagkabuhay. Ito ang Jerusalem Minute dito sa JNS Media Hub sa Jerusalem. Kasama ko ngayon ang aking co-host na si Danny Seaman, ang host ng Straight Up Podcast sa JNS na pumalit kay Josh Hasten ngayon. Napakaraming balita na dapat iulat. Kaya't simulan na natin agad. Ang malaking balita nitong weekend ay ang pagbagsak ng isang American F-15, isang piloto ang nawala, isa pang eroplano, isang A-10 Warthog ang pumasok para hanapin ang eroplano at ang nawawalang piloto at ito man ay pinabagsak din. 2 piloto ang nawala, ngunit 2 piloto rin ang natagpuan. 2 piloto at ang navigator ng F-15. Ang F-15 ay pinabagsak at narinig ko na in-interview ang mga piloto ng Israel kaninang umaga at pinag-uusapan nila kung paano sila nansanay para sa ganitong sitwasyon at kung gaano kadesperado ang sitwasyon pagkatapos ng 48 oras. Kaya siya talaga ay natanpuan sa pinapahuling sandali bago maging desperado ang sitwasyon. Pero sa wari, base sa mga lumalabas na balita tungkol sa sitwasyon, ang CIA ay may napaka-espesyal na teknolohiya at mga lihim na kagamitan doon. Naway panpalain ng Diyos ang Estados Unidos sa mga kakayahang nalinang nila na nagbigay daan para mahanap ang taong ito, ang Amerikanong bayaning ito. At kumino siya ayon sa sinasabi ng mga piloto ayon sa lahat ng mga bagay na itinuro sa kanila na dapat gawin. Hindi nila pinaliwanag ng detalyado dahil maraming bagay na sinusubukan nilang itago mula sa kabilang panig. Pero may komunikasyon siya sa CIA. Alam nila ang kinaroroonan niya. Sinubukan nilang itago ito sa mga Iranian. Sinubukan ng mga Iranian na salakayin ang lugar. May mga sundalong Amerikano sa mismong lugar sa pagkakataong ito na nararapat lang naman. Kailangan nilang protektahan ang Amerikanong piloto na yon. Meron silang daan-daang tauhan ng Special Forces. Napatumba nila ang 12-12 ng Iranian na nagtangkang magkubkob at sinusubukan ng IRGC na makarating sa lokasyon pero nagawa pa rin ng mga Amerikano na mailigtas siya at maibalik ng ligtas. Maaring ito ang unang beses mong nakita ang daan-daang sundalong Amerikano doon. At napaka-interesante rin na 3 linggo mula ngayon sa ika-24 ay magiging ika-56 na anibersaryo ng Operasyong Eagle Claw noong 1980 at 80 na siyang pagtatangka ng administrasyon ni Carter na palayain ng 44 na Amerikanong bihag na hinostage noon sa Embahada ng Amerika sa Iran. Bumabalik ito sa 56 na taon nang nakalipas, na noon pa man ay may mga Amerikanong bihag na at hayagang laban na sila sa mga Amerikano. Sa kasamaang palad, nauwi iyon sa trahedya, 8 Amerikano ang namatay. Lubos na nabigo ang operasyon at nandulot ito ng impresyon mula noon na marahil ay hindi na dapat makialam sa Iran. Ngayon, 56 na taon na ang lumipas, narito ang makapangyarihang Amerikanong presidente at kahangahangang determinasyon ng Amerika na mailabas ang Amerikanong ito. At ito ay pinagdiriwang sa balita dito sa Israel ngayon. Tiyak na totoo. At maaari mo lang isipin kung ano ang mangyayari kung talagang nahuli ng mga Iranian ang sundalong iyon, kung nakuha nila ang pilotong iyon, kung nagkaroon sila ng mga buhay na bihag sa loob ng Iran. Maaring naging malaking punto ito ng pagbabago sa digmaan, pero sa halip ay nakita natin ang kamanghamanghang tagumpay ng Amerika. Parehong mahalagang mailigtas ang mga bumagsak na piloto at sirain ang mga eroplano dahil ayaw mong mapasakamay ng kalaban ang mga iyon. At may inilaan na gantimpala para sa sinumang makakapatay sa mga piloto sa Iran na umabot ng halos 10 milyong riyal na katumbas ng humigit kumulang 60,000 dolyar ayon sa mga ulat. Kaya hindi naman kalakihan ng gantimpala kahit para pa sa isang Iranian. Gayunpaman, daan-daan ulit ng mga special forces ang ipinadala sa lupa para sirain yon, para sirain ang mga eroplanong yon at para sagipin ang mga nawawalang piloto at ang navigator. Sinabi ni Pangulong Trump sa NBC News na ang pagpapabagsak ng eroplano sa Iran ay hindi makakaapekto sa pakikipag-usap sa Iran. Anya, ito ay digmaan.
tayo ay nasa digmaan. Nagbabala ang Pangulo na nauubos ng oras para sa negosasyon. Sinabi niya sa X na uubos na ang oras. Sa loob ng 48 oras, bubuksan ang mga pintuan ng impyerno laban sa inyo. At nagpatuloy siya sa pagpo-post sa social media. Ang pinakamalakas nating militar sa mundo ay hindi pa sinisimulang sirain ang mga natitira pa sa Iran. Susunod na target ang mga tulay at planta ng kuryente. Alam ng bagong liderato ng rehimen ang dapat gawin at kailangang gawin ito agad. Pangulong Donald J. Trump, lahat ng letra ay malalaki. Kaya ang Pangulo na nagsabi na magkakaroon ng 10 araw para makipagnegosasyon at tinutukoy niya ang pagbubukas ng Straits of Hormuz ay pumasok sa mga negosasyon ngayon. May mga taong nagsasabi na baka mahina ang Pangulo na ayaw niyang ituloy ang isa pang mas matinding pag-atake sa loob ng Iran. Pero ngayon ay nagbabala siya na may 48 oras na lang bago bumukas ang mga pintuan ng impyerno. Nakita rin natin itong nakaraang weekend ang pambobomba sa pinakamalaking tulay sa Iran, yung nag-uugnay mula Tehran papuntang Karaj. At sinasabi ng mga Amerikano na ang tulay na yon ay ginagamit para maghatid ng mga misil at iba pang sandata na pagkatapos ay pinapalipad papuntang Israel at mga kaalyado sa Gulpo sa buong reyon. Kaya mukhang naninindigan talaga ang presidente ng Estados Unidos sa kanyang schedule ng negosasyon at may nakahandang estratehiya ng pagtaas ng tensyon laban sa mga Iranian. Malinaw ang kanyang sinabi at naging matatan siya sa kanyang posisyon tungkol dito at binigyan niya sila ng pagkakataon. Malinaw rin ang layunin ng kanyang pagtatangka. Pero sa tingin ko, napantanto niya na hindi na malinaw kung sino ang namumuno sa Iran na yon. Ang mga ayatollah na mga relihiyosong pinuno doon ay tila wala na sa eksena ngayon. At ang IRGC na ang namumuno ngayon kasama ang Basij. 12-12 sa kanila ang pinapatumba. Naglunsan sila ng pag-atake kahapon laban sa mga puwersang Iranian na nagpatumba sa malaking bahagi ng mga komander ng militar. Hindi malinaw kung sino ang nakikipagnegosasyon at para kanino. Nariyan pa rin ang presidente ng Iran na siyang nagsabi noon. Pero hindi hinahayaan ng militar na diktahan niya ang kanyang posisyon. Matagal na niyang sinabi na mas mainam para sa mga tao ng Iran na tapusin na ito. Kahit si Pezeshkian, may mga ulat na sinusubukan niyang magbitiw sa kanyang posisyon pero hindi siya pinapayagan at sinasabing pinapabasa lang sa kanya ang mga script na ibinibigay sa kanya. Hindi tiyak kung sino ang nagbibigay ng mga script. Mukhang hindi si Pezeshkian ang pinakamakapangyarihan sa Iran. May usap-usapan na tagapagsalita ng parlamento ang namumuno at may mga pag-uusap din na wala talagang sentralisadong pamumuno ngayon, na iba't ibang hiwa-hiwalay na utos ang ibinigay na may mga nakatakdang gawain kung sakaling masira o mawala ang sentral na pamunuan. At ginagawa nila yon. Ginagawa nilang ipinag-utos sa kanila at ang inaasahan sa kanilang gawin. At bahagi ito ng hindi lang ito mga utos militar, bahagi ito ng buong konsepto ng Shiismo na gusto nilang mamatay habang lumalaban. Sabi ng marami, hindi mo matutukoy ang resulta ng digmaan gamit lang ang pambubumba mula sa himpapawid. Hindi ako sang-ayon dyan dahil ganun din ang nangyari sa Japan noon. Wala namang mga Amerikano sa lupa sa Japan. Natalo sila gamit ang Air Force sa pamamagitan ng napakalakas na puwersa. At malamang, iyon din ang makikita natin dito sa loob ng 48 oras bukas. Kung hindi tutugon ang mga Iranian sa mga Amerikano, paintingin nila ang pag-atake at sa huli ay wawasakin ang anumang natitira pa. Tungkol sa kakayahan ng kung sino man ang namumuno sa Iran na yon na ipagpatuloy ang pamumuno doon at gawing miserable ang buhay ng mga tao roon na hindi na nila kayang ipagpatuloy ang pamumuno sa Iran. Tama, sabi ng Pangulo, tulay ang susunod tapos mga planta ng kuryente. Pinagsamang operasyon ito, hindi lang Estados Unidos, kasama rin ang Israel. Kamakailan lang nagsalita ang punong ministro ng Israel. Ayon sa ulat, winasak na ng IDF ang 70% ng kakayahan ng Iran sa paggawa ng bakal, na malinaw namang ginagamit ang bakal para sa mga ballistic missile at iba pang gamit militar. Mas maaga ngayong linggo, nagsagawa ng pag-atake sa Iran ang Air Force gamit ang intel ng IDF at napatay si Khamshid Eshaki, komander ng oil headquarters ng teroristang puwersa ng Iran. Kaya ang Israel at Estados Unidos ay nagdudulot ng napakalaking pinsala.
Nagpahayag si Pangulong Trump sa Estados Unidos tungkol sa Iran noong Miyerkules at tinalakay ang progreso doon. Ayon sa kanya, layunin nito na pigilan ang rehimen na magkaroon ng sandatang nuklear at pigilan itong bantaan ang interes ng Amerika sa labas ng mga hangganan nito. Anaya, natupad na halos ang layunin ng militar. Hindi raw pagbabago ng rehimen ang pakay. Pero mangyayari ito dahil patay na ang lahat ng lider. Tandaan natin, ang unang pag-atake ng Israel sa digmaang ito ay para patayin ang kataas-taasang pinuno. At may mga ulat din kagabi na patay ng Estados Unidos ang hanggang 50 commander ng IRGC sa isang malawakang pag-atake na ibinahagi mismo ni Trump sa social media. At pakinggan natin ang mga pahayag ni Pangulong Trump kung ano ang sinabi niya noong Miyerkules. Napakasimple at malinaw ng aming mga layunin. Sistematiko naming winawasak ang kakayahan ng rehimen na bantaan ang Amerika o magpalawak ng kapangyarihan sa labas ng mga hangganan nito. Dahil sa ating progreso, masasabi kong malapit na nating makamit ang lahat ng layuning militar ng Amerika at ito'y mangyayari sa lalong madaling panahon. Tatamaan natin sila ng matindi sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Ibabalik natin sila sa panahon ng bato kung saan sila nararapat. Samantala, tuloy ang pag-uusap, hindi pagbabago ng pamahalaan ang ating layunin. Hindi natin sinabi na pagbabago ng pamahalaan, pero nagbago ito dahil namatay ang kanilang mga orihinal na pinuno. Patay na silang lahat. Mas makatuwiran at hindi na ganoon karadikal ang bagong grupo. Ngunit kung sa panahong ito ay walang babuong kasunduan, may mga pangunahing target kaming minamanmanan. Kung walang kasunduan, tatamaan namin ng matindi at malamang na sabay-sabay ang bawat isa sa kanilang mga planta ng kuryente. Hindi pa namin tinatamaan ang kanilang langis, kahit yon ang pinakamadaling target, dahil kapag ginawa namin, wala na silang kahit kaunting tsansang makaligtas o makabangon. Pero pwede naming tamaan yon at mawawala na lang at wala silang magagawa tungkol dito. Sa tingin ko, mahalagang tandaan na ang tinutukoy niya ay ang bagong henerasyon ng mga lider sa Iran, ang susunod na grupo na mas pragmatiko. Naghihintay pa rin tayo, gaya ng sabi mo, para malaman kung sino ang bumubuo sa mas pragmatikong rehimeng ito at ano itsura nila. Binibigyan ko ng kredito si Trump. Sinusubukan niyang iharap ang sitwasyon sa mas positibong paraan. Sinusubukan niyang bigyan ng pagkakataon ang kabilang panig. Bahagi ito ng kanyang taktika sa negosasyon. Binibigyan ng pagkakataon ang kabilang panig tulad ng ginawa niya sa Syria. Alam ng lahat kung sino at saan nagmula ang leader ng Syria. Ngunit binibigyan pa rin niya sila ng pagkakataong magising at maging mas makatuwiran. Pero hindi siya uto-uto. Mas naiintindihan ng presidenteng ito ang mundo at pag-iisip ng tao kumpara sa ibang politiko. Kadalasan, di naman talaga ng trabaho ang mga politiko, pero siya may totoong karanasan sa trabaho. Ginamit niya ang taktika ng negosasyon, kaya tingin ko ginagamit din niya ang mga natutunan niya sa negosyo sa buong mundo. Sa Syria, gumana ito. Sa tingin ko, pati yung kabilang panig, tinitingnan nila ito at hindi nila maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari dahil sanay na sanay sila sa isang pattern mula sa kanluran sa loob ng maraming taon. At biglang itong tao ito ay nagpapakita na may lakas siya ng loob na maging matatag at seryoso sa kanila. Pero minsan, bigla siyang nagbabago at ginugulo sila. At ito ay napakagaling, kaya hindi nila alam kung ano ang gagawin ng mga Amerikano at hindi sila makakapanplano para sa susunod na hakbang ng mga Amerikano dahil hindi talaga nila alam ang nangyayari. Kaya ito ay napakatalino. Kahanga-hanga ang consistency ni Pangulong Trump. Sabi ng iba, hinila siya ng Israel sa digmaan. Pero kung babalikan mo ang mga panayam na ginawa ng Pangulo, maraming taon na ang nakalipas. Kung babalikan mo pa ang isang panayam na ginawa ni Pangulong Trump, kasama si Barbara Walters nung huling bahagi ng 80 partikularang niyang pinag-usapan ang Iran, kung paano sila ay mga mapaminsalang puwersa na sumasagabal sa kalakalan ng langis. Sinabi niya na dapat noon pa ay pumasok na ang Estados Unidos at kunin ang langis. Panuurin ang clip na yon. Nandito ako hindi dahil sa pagtakbo sa pagkapangulo, kundi dahil sawang-sawa na akong makita ang bansa natin na niloloko at ninanakawan. Pero kay Trump, hindi lang kaalyado ang problema. Ang tunay na issue ay Iran. Bakit hindi natin pwedeng kunin ang ilang langis nila sa tabing dagat? Paano mo gagawin yon? Magpapadala ka ng Marines o susugal sa digmaan? Hayaan mo na sa kanila ang Iran. Kunin mo ang langis nila. Yun ang gusto ko.
Paano? Ibig kong sabihin, gusto ba natin ng digmaan? Anong ibig mong sabihin? Kuhanin ang kanilang langis. Pumasok ka. Paano tayo papasok? Magkakaroon ng digmaan kung mahina ka. Sige, paano tayo papasok? Anong gagawin natin? Paumanhin. Magkakaroon ng digmaan at magsisimula ito sa gitnang silangan. Paano kung sabihin ng Unyong Sobyet, gawin mo to sa Iran, papasok kami? Hindi ako naniniwalang gagawin nila yon. Kapag umatake ulit ang Iran dito, pasukin mo at kunin ang isa sa malalaking pasilidad ng langis nila. Kunin at panatilihin mo yon at bawiin ang mga nawala sa inyo dahil marami nang nawala sa bansa dahil sa Iran. Samantala bukod sa Pangulo, nakita mo rin ang nagkakaisang mensahe mula sa mga pinakamataas na opisyal ng administrasyon. Partikular na si Kalihim ng Depensa Pete Hegseth na naging mahusay na tagapagsalita sa panahon ng digmaan. Pati na rin si Kalihim ng Estado, Marco Rubio. Sinabi ni Marco Rubio sa isang naitalang mensaheng ipinalabas sa telebisyon ngayong linggo na ito ang pinakamagandang pagkakataon para atakihin ang Iran. Sinabi niya na ang Iran ay bumubuo ng arsenal ng mga drone at ballistic missile na gagawing imposibleng mapigilan ang programang nuclear nila at mahalaga para sa US na umatake na ngayon. Panuuri natin ang clip. Sinusubukan ng Iran na bumuo ng isang konbensyonal na pananggalang. Sa madaling salita, magkaroon ng napakaraming missile at napakaraming drone na walang sinuman ang makakaatake sa kanila at malapit na nilang makamit ito. Malapit na tayong humarap sa isang Iran na may napakaraming missile at drone at sa hinaharap ay wala nang magagawa ang iba sa kanilang programang nuclear. Hindi ito matitiis na panganib. Hindi dapat magkaroon ng nuclear weapons ang bansang pinamumunuan ng mga radikal na klerikong Shia na may apokaliptikong pananaw sa hinaharap. At sa kahit anong pagkakataon, hindi sila dapat payagang itago at protektahan ang programang iyon at ang kanilang mga ambisyon sa likod ng panangga ng mga missile at drone na wala nang magagawa ang sinuman laban dito. Ito na ang huling pinakamagandang pagkakataon para alisin ang konbensyonal na banta, ang konbensyonal na pananggalang na sinusubukan nilang buuin. Tama ang desisyon ng Pangulo na wasakin ito ngayon. Sa kabila ng libu-libong target na tinanggal ng Estados Unidos at Israel, patuloy pa ring nagpapakawala ng ballistic missile ang Iran sa Israel at ibang bansa sa rehiyon. Kanina lang umaga nakita natin ang footage ng pagsira ng Iran sa pasilidad ng langis sa Bahrain. Tinamaan din nila ang UAE at iba pang lugar. Kamakailan nabasa ko na mas maraming missile at drone ang pinakawalan sa United Arab Emirates kaysa sa Israel. 3 beses na mas marami ang pinaputok nila sa mga bansang Arabo kaysa sa Israel. Kaya bukod pa sa mga sandatang nuklear at mga stockpile ng ballistic missile at lahat ay nagtatangkang hulaan o tantiyahin kung ilang ballistic missile ang meron ang Iran noong nagsimula ang digmaan at ilan na lang ang natitira. Pero bukod sa mismo mga missile ay ang tanong tungkol sa mga launcher. Ang mga launcher ang nagsisilbing balakid sa kakayahan ng mga Iranian na magpaputok patungo sa Israel at sa iba pang mga bansa sa rehiyon. May mga nagsabi noon na tinanggal ng Israel kasama ang Estados Unidos ang mga 50 hanggang 70%. Pero paulit-ulit mong naririnig ang parehong mga numero. Ayon sa isang ulat kamakailan, kalahati pa rin ng mga missile launcher ng Iran ang buo. Halos kalahati ng mga missile launcher ng Iran at libu-libong one-way attack drone ang nananatili sa arsenal ng Iran sa kabila ng araw-araw na pag-atake ng US at Israel sa mga target militar nitong nakaraang 5 linggo. Lumabas sa mga nakalap na impormasyon nitong mga araw na buo pa rin ang malaking bahagi ng mga cruise missile para sa depensa sa baybayin ng Iran dahil hindi tinutukan ng US air campaign ang coastal military asset. Bagaman pinupuntirya rin nila ang mga barko, dahil dito, patuloy na nagbabanta ang Iran sa trapiko sa estratehikong kipot ng Hormuz. Dapat tandaan ng mga tao, hindi tayo nag-uusap tungkol sa isang teroristang organisasyon dito na limitado ang mga resources. Ang pinag-uusapan natin ay ang itinuturing na pinakamalakas na bansang Islamiko sa mundo, isa sa mga pangunahing superpower ng mundo. Ayon sa mga eksperto, hindi lang rehiyon ang sakop nila, ganun sila kalakas. Tinutunuan pa nila ang mga Ruso sa kanilang bigmaan laban sa Ukraine. Tinutulungan sila ng Sina. Sila ang gumagawa ng mga sandata para sa mga Tsino at para sa mga Ruso. Kaya sila ay, o kahit noon man lang, isang malaking kapangyarihan. At madalas hindi pinapansin ng mga tao ang katotohanan ang bansang ito ay itinalaga ang sarili bilang kontra-kanluran, kontra-Kristiyano. Dahil dito, mas malapit ang Israel sa kanila kaysa sa ibang bansang Kristiyano.
Pero ang particular na rehimeng ito, Vito, ayon sa mga pantataya ng mga eksperto, ay kaya nilang magpakawala ng 200 hanggang 300 na mga misil kada araw sa Israel. At pinaghahandaan namin iyon. Kaya ngayon, habang bumabagsak ang mga misil na ito, masasabi kong nakakainis talaga. Halos walang namamatay dito at nakinabang kami dahil sa unang pag-atake dahil sa mga taon ng pagtugon sa mga banta mula sa Iran. Kaya kung iisipin kung ano ang pwedeng mangyari, dapat tayo magpasalamat sa sitwasyon. Oo, nakakainis ito ngayon, pero mawawala rin ito kalaunan. Sa pandaigdigang usapin, marahil ang pinakamasakit ay ang pagsasara ng kipot ng Hormuz, halos tuluyang pagsasara. Nakikita natin ang trapiko sa Golpo ng Persia at sa mga kipot sa daan ng tubig na yon sa makitid na bahagi sa bungad ng Golpo ng Persia, kung saan dumadaan ang 20% ng langis at likidong natural gas ng mundo ay nabawasan ng halos 90%. Pinapayagan ng Iran ang ilang mga barko na dumaan papunta sa mga bansang itinuturing nitong kaalyado, kabilang ang China at Pakistan at iba pa. Samantala nakikita natin na ginagawa ng Iran na parang toll booth ang Straits of Hormuz, na niningil ng malalaking bayad sa mga barkong gustong dumaan. Medyo mailap si Pangulong Trump sa mga plano niya tungkol sa Straits of Hormuz. Binibigyan niya ng 48 oras ang Iran bago bumukas ang pintuan ng impyerno para sa kanila kung hindi nila bubuksan ang Straits of Hormuz. Malinaw na may estratehiya ang Estados Unidos para palalayin ang sitwasyon at pilitin buksan ang Straits of Hormuz. Sa kabilang banda, sinasabi rin niya na, alam mo, hindi naman kailangan gawin ito ng Estados Unidos. Ang Estados Unidos ay may sarili itong produksyon ng langis. At sa halip, itong ibang mga bansa, kasama na ang United Kingdom, Pransya at iba pa, ang dapat magpadala ng mga barko para tiyakin na mananatiling bukas ang Straits of Hormuz. Habang nangyayari ito, 40 bansa, hindi kabilang ang Estados Unidos, ang dumalo sa pag-uusap na pinangunahan ng United Kingdom para pigilan ng Iran na gawing bihag ang mundo sa Hormuz. Sinabi ni Pangulong Macron ng Pransya na hindi makatotohanan ng operasyong militar para buksan ang kipot kahit itinutulak ito ng mga bansa sa Gulpo. Nagkaisa na hindi dapat singilin ng Iran ang mga barko at dapat itong malayang magamit ng lahat, pero wala nang iba pang napagkasunduan. Nagkasundo ang mga bansa na magkita ulit sa isang linggo. Marahil naghihintay sila kung ano ang gagawin ni Trump pagkatapos magbukas o magsara ang 48 oras na palugit. Samantala, hinarang ng China, Rusya at Pransya ang resolusyon ng UN Security Council mula sa mga bansang Arabo na nag-aatas na buksan ang mga kipot dahil dito sila nawawalan ng kita sa bentahan ng langis. Kaya't isang nakakaintrigang sitwasyon ito. Isipin mong pangunahing layuning ng Pangulo ng Estados Unidos na buksan ang mga kipot para bumaba ang presyo ng langis sa mundo at nararamdaman ito ng mga Amerikano. Kahit may sariling langis ang Amerika, kapag tumaas ang presyo nito, tumataas din ang gasolina at nararamdaman ito ng lahat. Gusto ni Trump na ibang bansa ang gumawa, pero hindi sila kumikilos. Sa totoo, kumikilos sila pero kabaligtaran ng direksyon, parang samahan ng mga talunan ang grupo. Ayokong sabihin pero alam mo na ibig kong sabihin. Kung napapalo siya ng asawa sa harap ng international media at nagpapakitang matapang laban sa mga Ruso at Chino, alam na natin kung sino talaga ang kaharap natin. Itong taong ito, kung tatawagin mo pa siyang lalaki, nakakahiya talaga ito, pero hindi naman ito bago sa kasaysayan ng Pransya. Isa itong world war dahil alam nating sumuko na ang mga Pranses. Parang may selyo ng pag-apruba na world war ito. Nagiging sarkastiko lang ako pero sa totoo, nakakainis talaga. Bansang iniligtas ng Estados Unidos, wala pang isang siglo ang nakalipas. Ngayon ay pumapanig na sa mga kalaban nito. Nakakagalit makita na makikinabang ang bansang ito dahil naniniwala siyang nag-e-enjoy siya. Parehong bahagi ng sitwasyong ito kahit hindi niyo naiintindihan. Seryoso ang Pangulong ito at sila ang kailangang magbayad ng malaki. Hindi ang mga Amerikano ang magbabayad para dito sa huli. Ang matalino kay Trump ay naiintindihan niya kung paano gumagana ang media at ang pangangailangan ng kanluran para sa agaran panpapatibay at makuha ang mga bagay. Siya ang nagdidikta ng balita at araw-araw nagbibigay ng bagong isusulat o iuulat. Alam niya na may kabayaran ng ginagawa niya na yon, lalo na tumataas ang presyo ng langis at gas.
Pero alam niya na sa loob ng 1 buwan o 2 buwan sa pinakamatagal, magbabago ang mga bagay nito pabor sa Estados Unidos at mangyayari ito sa kapinsalaan ng mga Europeo at ng mga Pranses. Ang mga bansa nila ang magbabayad para dito. Magkakaroon siya ng bansang hindi masaya ang mga mamamayan sa sitwasyon. At ang mga Amerikano, pagdating ng halalan sa kalagitnaan ng termino, ay magiging mas malakas at mas independyente ang Amerika. Hindi bababa sa usapin ng pangangailangan sa langis at ang mga presyo ay bababa sa antas na hindi pa nararanasan sa loob ng isang henerasyon. Sa totoo, nakita natin si Pangulong Trump na tinutukso si Emmanuel Macron ngayong linggo. Ngayong linggo, usap-usapan ang viral video na sinampal ni Macron ng asawa niya sa eroplano. Panurin natin ang clip. Sa totoo lang, ginawa niya ang isang bagay na gusto nating lahat gawin o gusto pa rin nating gawin. Karapat dapat talagang sampalin sa ulo ang taong ito at ayusin ang sarili niya. Sobrang higpit niya sa Israel. Napansin mo ba yon? Mahigpit siya sa mga Hudyo at Israel, pero sa pagtatanggol ng Western values, parang basahan lang siya, sabi nga natin sa Hebrew. Basahan, tama yan. Samantala, sina Pangulong Trump at pati na rin si Marco Rubio ay nagbigay ng mga komento na maaring isaalang-alang ng Estados Unidos ang paggalas sa NATO, ang North American at European Defense Alliance. Iyan ay umiiral na mula pa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig. Alam natin yan sa Estados Unidos. Noong unang administrasyon ni Trump, nainis siya sa mga bansa ng NATO dahil hindi nila hinahati ang gastos sa depensa at hindi inilalagay ang tamang porsyento ng GDP para rito. Madalas batikusin ni Trump ang NATO, lalo na nung digmaan ng Russia at Ukraine. Pero ngayon, kung titignan ang tugon ng Europa sa sinabi ni Trump na kailangan nating makialam at pumasok sa digmaan laban sa Iran, sinabi ng UK na hindi, salamat. Sinabi ng France na hindi, salamat. At sinabi ng Germany na, alam mo, hindi ito ang aming digmaan. Ngayon, si Trump na suportado ni Marco Rubio ay naghanap ng paraan para umatras ang Estados Unidos sa alyansang NATO. Kailangan kong bigyan diin ito dito dahil maraming tao ang gumagawa ng issue tungkol sa $3 bilyong kada taon na natatanggap ng Israel na ginagastos ng Israel ang lahat ng pera niyon sa pagbili ng mga kagamitang militar sa loob ng Estados Unidos. Bagamat regalo sa Israel ang $3 bilyong, mas malaki ang ginagastos ng Estados Unidos na higit $70 bilyong taon-taon para sa depensa ng Europa. At noon kailangan ng Estados Unidos ang pakikiisa ng Europa, hindi nandoon ang Europa. Ang Israel ay nakikipaglaban kasama ng Estados Unidos sa antas na hindi pa nakita mula pa noong ikalawang digmaang pandigdig. Kung may problema kayo, tingnan ninyo kami, mga Israeli, at sabihin kung kami ang problema. Lalo na $70 bilyong ng buwis ninyo ay napupunta sa mga bansang hindi sumusuporta sa inyo. Tama. Kapag pinag-uusapan ang $38 bilyong na ibinibigay ng Estados Unidos sa Israel sa loob ng 10 taon, $3.8 bilyong bawat taon. Kung ilalabas ni Pangulong Trump ang Estados Unidos mula sa NATO, mas malaki pa ang matitipid doon kaysa sa anumang halaga na ibinibigay sa Israel. Samantala, mas malaking porsyento ng sariling GDP ng Israel ang ginagastos nila sa depensa at marahil ay higit pa kaysa sa ibang bansa. 34% ng inyong buwis ang ginagastos sa trabaho. Pero sa huli, makikita mo na ang tinawag ni na Pete Hegseth at Marco Rubio na una at pangalawang pinakamakapangyarihang mga hukbong panghimpapawid sa mundo ay magkasamang lumilipad sa himpapawid ng Iran. Kaya makikita mo na si Trump na tinitingnan ang dating tinaguriang pinakamalalapit na kaalyado ng Estados Unidos, ang UK at Pransya, ay mababa na ang tingin sa kanila ngayon. At si Pangulong Trump ay mataas ang pagtingin sa Israel sa kasalukuyan. Samantala, alam natin na ang digmaang ito ay isang digmaan sa maraming harapan. Nakikipaglaban tayo hindi lang ngayon sa pinuno ng teroristang pugita, ang Iran, kundi pati sa mga proxy ng terorismo. Nagsimula ang digmaan noong Oktubre 7 laban sa Hamas. Nakikipaglaban din tayo sa mga Houthi na kamakailan lang sumali sa digmaan at nagpapaputok ng ballistic missile sa Israel. Hindi lang sa Eilat. Inako pa nila nitong weekend ang pagpapaputok ng mga missile sa Ben Gurion Airport na malapit sa sentro ng populasyon ng Israel sa Tel Aviv. Pero marahil ang pinakamapanganib, ang pinakamainit na front na kinakaharap ng Israel ay ang pakikipaglaban sa Hezbollah sa Lebanon. Nagpapaputok sila ng daan-daang rocket at missile sa Israel.
Nabasa ko kamakailan nitong weekend na marahil 70% ng mga missile na pinapaputok ng Hezbollah ay nagmumula sa hilaga ng Litani River. Alam natin yan. Pumasok na ang Israel at halos nakuha na nila ang lahat ng lupa hanggang sa Litani River at may mga usapan pa na maaring manatili doon ang Israel sa matagal na panahon. Narinig natin si Bezalel Smotrich, ministro ng pananalapi, na nagsalita tungkol sa Litani River bilang bagong hangganan. Napag-usapan natin ito ngayong linggo. Nasawi ang ilang sundalo ng Israel ngayong linggo sa bakbakan kontra Hezbollah. Ulat ay 15 operatiba ng Hezbollah ang napatay ng Israel habang tuloy ang kanilang airstrike laban sa grupo. Ayon sa IDF, napatay nila ang Navy Chief ng Hezbollah at 15 operatiba sa isang pag-atake sa Timog Lebanon. At iniulat ng IDF na humigit kumulang 1,000 terorista ang napatay at mahigit 3,500 target ang tinamaan sa Lebanon nitong nakaraang buwan lamang. Alam din natin na matapos makamit ang parang pansamantalang tigil putukan, ang gobyerno ng Lebanon ay dapat tatanggalan ng armas ang Hezbollah. Wala silang ginawa tungkol doon. Hindi lang nila ginagawa yon, napag-alaman ding maraming Shia na konektado sa Hezbollah ay miyembro o dapat miyembro ng militar ng Lebanon. Ayokong sabihing labanan ng Hezbollah, pero dapat sana ay tanggalan sila ng armas o gawing sulod sila sa gobyerno ng Lebanon na sila rin ay bahagi nito. Wala silang ginawa at nakapag-armas pa ulit ang Hezbollah at nakapasok ng mga armas doon. Maaring magdulot ito ng sitwasyon dahil malinaw na hindi lang walang kakayahan, kundi wala ring kontrol ang gobyerno ng Lebanon. Pero ang Hezbollah ay nansanay ng maraming taon sa pamamagitan ng pakikipaglaban kasama ang rehimen ni Assad sa Syria laban sa mga Syrian, laban sa mga Sunni sa Syria. Kaya ang mga Syrian mismo at ngayon ang mga Sunni ang namumuno sa gobyerno sa Syria. Mayroon silang malaking karanasan sa pakikitungo sa mga Shia sa Hezbollah sa Lebanon. Kaya kung sakupin ng Israel ang timog ng Lebanon, magiging pabor ito sa mga Syrian. At para makaganti sa Hezbollah na lumaban at pumatay ng marami nilang sibilyan. Para makuha ang kontrol sa mga lugar sa Bekaa Valley at hilaga ng Syria at matiyak ang kontrol sa Hezbollah. At maaaring magkaroon ng isang napaka-interesanteng kooperasyon. Marahil hindi ito formal na pinirmahan, ngunit isang kasunduan sa pagitan ng Syria at Israel na pareho silang may interes sa pandidisarma at tuluyan pagtatanggal sa Hezbollah. At pagkatapos ay maaari kang magkaroon, ayokong sabihin kapayapaan, dahil hindi magkakaroon ng kapayapaan, ngunit magkakaroon ng katahimikan para sa mga tao sa Lebanon at pati na rin mapapaalis ng mga Syrian ang mga ito at makakaganti sa mga Shia sa Lebanon. Ngayon, pinaalis ng Israel ang daan-daang libong taga-Lebanon mula sa lugar sa pagitan ng hangganan ng Israel at Ilog Litani. Hindi ito ang unang beses na pumasok ang mga tropang Israeli sa Timog Lebanon sa loob ng mga dekada. Hinawakan na nila ang teritoryo, umalis na rin sila sa teritoryo, napilitan din silang bumalik. Pumasok ang mga peacekeeper ng UN, ang UNIFIL. Hindi nito napigilan ang Hezbollah na gamitin ang Timog Lebanon bilang basehan laban sa Israel. Kaya sa tingin ko, may mga tanong tungkol sa, alam mo na, ano ba ang intensyon ng Israel? Kukunin ba nila ang lupa sa pagitan ng hangganan at ng Litani? Ano ang mga plano? Gaano katagal nila balak manatili doon? Iyan ba ay teritoryo na maaring isaalang-alang ng Israel na ganap na saklawin ng kanilang soberanya kumpara sa isang uri ng okupasyong militar at isang zona na wala talagang namumunong soberanong katawan? Marahil ay katulad ng nangyayari sa Judea at Samaria. Para sa akin, malamang na pinag-iisipan na yon ng mga namumuno sa politika ang ganap na pagpapatupad ng soberanya ng Israel sa katimugang Lebanon na yon. Hindi ko alam pero sa tingin ko maganda yon. Ginagawa ni punong ministro Netanyahu ang ginagawa ni Trump. Hindi nagsasalita kundi umaaksyon sa mga issue. Pinag-uusapan niya kung anong mga posibilidad pero kung ano talaga ang layunin katulad ng sa Gaza. Lahat gusto malaman ang mangyayari pagkatapos nito. Wala tayong ginawa o inanunsyo. Pero sa realidad, 3 kapat ng Gaza ay kontrolado na ng Israel. Ito ay militar at nandun sila ngayon. Iba ang Lebanon dahil una, may populasyon dun na hindi laban sa Israel. Hezbollah lang ang kalaban. Walang issue ang karamihan ng Israeli at Lebanese sa isa't isa. Bakit mo kailangang sabihin ang layunin mo? Nandiyan ka, kalaban mong Hezbollah, kailangan silang alisin. Inilipat namin ang populasyon at wala ng sibilyan sa timog ng Litani River kaya malaya kaming kumilos. Ang tangi mga hindi mandirigman na nasugatan niyong linggo
ay dahil sa isang missile ng Hezbollah na tumama sa posisyon ng UNIFIL doon. Nagpaputok sila, hindi malinaw kung aksidente o hindi, pero tinamaan nila ang posisyon ng UNIFIL sa Timog, Lebanon. Hindi kailangan ng UNIFIL, sayang lang ang oras sa presensya nila. Sayang lang ang oras ang UN. Hindi sayang oras, nagbibigay rin sila ng proteksyon, di ba? Kapag nandun ang UNIFIL, nagbibigay sila ng proteksyon sa Hezbollah. At sila talaga ang nagsisilbing puwersa ng internasyonal na komunidad para pigilan ng Israel na umatake sa loob ng Timog Lebanon. Napatunayan ng Israel na hindi kayang panatilihin ng mga peacekeeper ang kapayapaan sa Timog Lebanon. Umaasa akong kikilalanin ng gobyerno ng Israel na hindi kayang panatilihin ng peacekeeper ang kapayapaan sa Gaza. Binanggit sa 20-point plan ni Trump ang pagbuo ng internasyonal na puwersang magpapatatag sa Gaza bilang kapalit ng Hamas upang tapusin ang digmaan. Samantala, wala pang bansa ang pumayag na gampanan ang tungkulin ng pagdidisarma. Alam nila na imposibleng gawain ito. Samantala, pinapatunayan ng IDF na sila lang ang tanging institusyon na kayang magpatatag ng kapayapaan para sa kanilang mga mamamayan. Nakita natin kahit hindi malinaw ang punong ministro sa layunin sa politika o diplomasya sa Lebanon. Hayagang sinabi na yon ng IDF, ng Ministro ng Depensa at ni Netanyahu. Ang pagpapanumbalik ng katahimikan para sa mga mamamayan sa Hilaga na hindi na ilikas mula sa kanilang mga tahanan sa panahon ng digmaan na ito, ang pagpapanumbalik ng kapanatagan para sa kanila ang pangunahing prioridad. Malinaw na ang unang responsibilidad ng anumang pamahalaan ay protektahan ang pisikal na kapakanan ng mga mamamayan nito. May isa pang aspeto sa Timog Lebanon, marami ang umalis doon matapos umalis ang Israel mahigit 20 taon na. Dahil sa pag-uusig ng Hezbollah sa Lebanon, maraming Kristiyano ang sumilong sa Israel. Marami rin sa kanila ang nasa Europa at Estados Unidos, pero marami pa rin ang narito sa Israel. Walang magiging problema ang Israel sa pagpapabalik ng mga Kristiyano sa Timog, Lebanon, kung saan sila nakatira dati at hindi sila banta sa Israel at makakatulong pa nga sila sa seguridad ng Hilagang Israel sa pamamagitan ng kanilang presensya doon. Kaya maaring ito talaga ang isa sa mga magiging bunga ng labang ito ngayon. Ngayon, inaasahan natin na mas dadami pa ang matatanggap nating misil at rocket ngayong Paskwa dahil alam ng mga kaaway ang ating pista opisyal. Tandaan na ang Oktubre 7 ay Simchat Torah, isang pangunahing pista ng mga Hudyo. Malinaw na malaking pista rin ang Paskwa. Maraming tao ang naghahanda para sa Seder, ang tradisyonal na hapunan ng Paskwa na maaring maantala o maputol. Mayroong 20 hanggang 30 ballistic missile na pinaputok sa Israel mula sa Iran at ilan mula sa Yemen. Mayroon ding mga rocket at missile na pinaputok ng Hezbollah mula sa Lebanon. At sinabi ng isang mataas na opisyal ng depensa sa kanal, 14 na oras na lang ang bibilangin bago mapatay si Naim Qassem. Ngayon, pumalit si Naim Qassem kay Hassan Nasrallah matapos siyang mapatay. Hindi ko alam kung si Qassem ang itinuturing na pangunahing kandidato na pumalit kay Nasrallah, pero ang mga deputy ni Nasrallah, kabilang si Fuad Shukran at iba pa, ay napatay rin sa mga naunang labanan. Kaya marahil ang mga banta na ito, lalo na sa buhay ni Naim Qassem, na siya na ngayong pinuno ng Hezbollah, ang dahilan kung bakit nagdadalawang isip ang Hezbollah na gamitin ang lahat ng kanilang armas laban sa Israel. Hindi ko alam. Mahirap sabihin. Kung ano ang nantutulak sa kanila na gawin ang mga bagay na ginagawa nila. Galit sila sa Israel. Yun lang ang kailangan nating malaman. Kaya kung hindi ngayon, hahanap sila ng ibang pagkakataon. Samantala, nakita natin na kalahati ng mga misil na pinaputok sa Israel nitong weekend ay na-intercept. Kalahati ay hinayaang tumama sa mga bukas na lugar na ayon sa protocol ng Iron Dome at ng mga missile defense system. Hindi bababa sa 2 misil ang may dalang cluster bomb warheads. At nakita natin ang ilan sa mga pinsala sa mga lugar na matindi at siksik ang populasyon tulad ng Ben Abrak. Nakita natin ang maraming pinsala sa mga gusali. Pero hindi ganun ang nangyayari. Importante itong linawin kasi may mga nagsasabing wasak ng Tel Aviv kahit tinatamaan lang ang ilang gusali at komunidad. Pero nakita talaga natin noong Sabado ang mga larawan at video ng mga Israeli na nagpunta sa tabing dagat. Punong-puno ang mga tabing dagat, parang kalagitnaan ng tag-init. Kaya kitang-kita mo talaga ang diwa at tibay ng mga Israeli.
Mahusay ang ating sistema ng babala at depensa sa mga misil. Ang mga kalaban natin ay madalas hindi tumatama sa target. Nasaan ka nung pista, nung bisperas ng Seder? Nasa bahay kami sa Jerusalem. Sa Jerusalem, pumunta kami sa bahay ng nanay ko sa Ashkelon at naranasan din ng mga misail doon. Tapos ng Shohano Ek at mansisimula na sana kaming kumain ng biglang may sirena. Kinailangan naming itabi lahat at bumaba sa silungan sa Ashkelon kung saan nandoon ang lahat ng tao sa buong gusali na nasa iba't ibang bahagi ng Seder. At ang simula silang umawit ng iba't ibang kanta ng Paskwa sa silungan. Pagkatapos ng all clear, umuwi na ang lahat at tinapos ang seremonya. Bumalik din kami sa Jerusalem. Sa kabutihang palad, walang mga misil sa daan, kaya hindi na namin kailangan tumigil at tumakbo papunta sa isang trench habang naglalakbay. Pero alam mo, napandaanan na namin ang mas malala bilang isang bayan. Sa palagay ko, likas na sa amin ang pagiging mapalad na nandito sa Israel may sariling bansa at kakayahang protektahan ng sarili, isang bagay na hindi naranasan ng mga naunang henerasyon ng Hudyo. Isa na naman itong alaala na may kukwento namin sa mga apo at apo sa tuhod kung paano ang Paskwa noon. Tandaan ninyo ang ginawa natin, isa na naman itong karanasan para sa ikabubuti ng lahat. Alam mo, sa Paskuwang Seder, pinag-uusapan ninyo ang dami ng himala sa 10 salot. May bahagi rin ng Seder na nakakalito para sa marami. Alam natin may 10 salot, pero sabi ng mga rabbi, baka 50 o 200 at 50 pa nga, di ba? Mahirap intindihin yon. Sa mga aklat ng kasaysayan, isusulat na sa kapistahang ito, nagpakawala ng mga ballistic missile ang mga Iranian sa Israel. At sa kahit anong dahilan, kabilang na ang mga missile defense system, halos hindi naging epektibo ang mga ballistic missile, lalo na't mas hindi sila naging kasing epektibo ng inaasahan. Kaya ang tanong, mailalagay ba yon sa mga aklat ng kasaysayan bilang isang natatanging himala? Kung makakita ka ng daan-daang missile na pinaputok, bawat isa ba ay himala? Mas maintindihan mo na siguro ngayon ang mga talatang iyon kaysa dati. Tama, kapag usapang panahong biblikal, ito talaga yon. Malalim ang ibig sabihin nito. Habang ginagawa ang Seder, pinag-uusapan namin na bawat henerasyon ay dapat makita ang sarili na parang tayo mismo ang inilabas mula sa Ehipto. Hindi lang ito physical na paglabas, kundi pati ang buong kalagayan ng bayan, pagiging malakas at pag-alis mula roon. Minsan, ang sarili mong damdamin ang pumipigil sa iyo, kaya mas malalim na ang kahulugan nito sa mga tao. Kapag naintindihan mo at nakita ang mga pinagdaanan natin, makikita mo ang mga himalang ito. Hindi mo talaga kaya, pero madalas binabaliwala ng tao. Sa Ehipto, matapos ang 40 araw, nasa bundok Sinai na sila. Binaliwala ng mga tao na ang Diyos mismo ang naglabas sa kanila mula sa Ehipto at sa pagkaalipin, kahit 40 araw pa lang ang nakalipas. Minsan naunawaan mo kung bakit may mga taong binabaliwala ang mga himala na parang, oo, kamanghamanghang sitwasyon, kamanghamanghang himala. Hindi ako relihiyoso, pero posible ring may nakikialam dito na hindi natin alam. Ngayon, si punong ministro Netanyahu ay hindi rin relihiyoso. Pero sa bisperas ng pista, nagbigay siya ng mahabang talumpati sa bansa sa pamamagitan ng media. At sinabi niya na ang Israel ay nagbigay ng 10 malalaking dagok sa Iran at sa mga proxy nito sa rehiyon. Ayon sa kanya, ang ipinataw nating kabayaran sa Iran ay hindi lang pinansyal. Sa diwa ng nalalapit na pista ng Paskwa, mula nang magsimula ang digmaan ng pagtubos, nagpadala tayo ng 10 salot sa aksis ng kasamaan. Ang salot ng Hamas sa Gaza, Hezbollah sa Lebanon, Assad sa Syria, mga teroristang organisasyon sa Judea at Samaria, Houthis sa Yemen, at 5 salot pa sa Iran. Ang nuklear na dagok, ang dagok ng mga misil, ang dagok sa infrastruktura ng rehimen, ang dagok sa mga puwersa ng paniniil, at ang dagok at salot ng panganay, o sa ating kaso, ang dagok sa mataas na pamunuan. Mula kay Khomeini, mga siyentipikong nuklear, pangunahing mamamatay tao ng revolusyonaryong gwardiya at Basij, pati na rin sina Nasrallah, Khanya, Sinwar at iba pa. Kaya nabanggit ng punong ministro ang ilang tema ng Paskwa dito at nagpatuloy pa siyang gumawa ng 10 pa. Iba't ibang paghahambing pero mahaba ito. Kaya hindi natin babasahin lahat. Oo. Napakagaling ng talumpati niya at wala akong may dadagdag. Nabubuhay tayo sa panahon ng Biblia. Nagtapos siya sa pagsasabing nabanggit sa Haggadah ng Paskwa ang mga salitang ito. At ito ang tumayo para sa ating mga ninuno at sa atin, na hindi lamang iisa ang bumangon laban sa atin upang tayo wasakin, kundi inililigtas tayo ng banal,
pagpalain nawa siya mula sa kanilang mga kamay. Iyan ay isang tanyag na awitin na kinakanta ng lahat ng Israeli. Kahit ang mga hindi relihiyoso ay kinakanta ang awitin. Sa mahigit 2,000 taon at kung magiging tungpap, mahigit 3,300 taon, ang mga Hudyo ay nananalangin at sinasabi yon na nag-uugnay sa atin kung sino tayo at kung ano ang pinaninindigan natin. Dapat maramdaman ng bawat henerasyon yon. Sa henerasyong ito, hindi lang nararamdaman, kundi nakikita rin. Sige, talakayin naman natin ang ilang usaping pampulitika dito sa bansa. Hindi tayo pwedeng magpatuloy nang hindi tinatalakay ang digmaan at panloob na isyu. At kung panahon ito ng kapayapaan, sigurado akong ito sana ang pangunahing balita, hindi lang sa media ng Israel, kundi pati na rin sa pandaigdigang media. Ipinasa ng Knesset ang isang batas para ipataw ang parusang kamatayan sa mga terorista. 62 laban sa 47 ang naging boto para gawing default ang parusang kamatayan sa pagbibigti. Parusa ito sa mga residenteng Palestino na walang Israeli citizenship at nahatulan ng korte militar dahil sa mga nakamamatay na gawaing terorista. Pwedeng magpasya ang mga hukom ng habambuhay na kulong sa ilalim ng hindi malinaw na tinukoy na espesyal na kalagayan. Kung hindi, sa pilitan ang parusang kamatayan at ipapatupad sa loob ng 90 araw mula sa hatol. Ang butong ito ay malaking tagumpay para kay Itamar Ben-Gvir, ministro ng Pambansang Seguridad mula sa Otzma Yehudit, ang Jewish Strength Party na matagal nang nagsusulong ng batas na ito. Magugulat ka, tutol ako dito. Para sa akin, palabas lang ito sa politika. Wala itong naiaalok na kahit ano, wala ni isa sa kanila ang bibitayin. Kaya naman, hindi tayo dapat kumukuha ng mga bihag. Hindi dapat mapunta sa kamay natin ang mga terorista. Dapat silang tanggalin agad sa labanan, sa mismong lugar. Sa loob ng 90 araw, 90 minuto matapos ang desisyon, may reaksyon mula sa pandigdigang komunidad. Pero hindi ako interesado sa sinasabi nila. Gusto ko nang ipaalala sa mga tao kung nagkaroon man sa kasaysayan ng sangkatauhan ng isang pangbitay na mas makatarungan kaysa kay Eichmann. At kahit nito, nandun pang papa sa Roma noong 1961 kung kailanman ginawa ang desisyon. May mga tao dito sa Israel. Mayroon ding mga pare-parehong sentimental na liberal sa buong mundo na pumupuna sa Israel noon dahil sa desisyon matapos itong dalhin sa korte. At ito ay ilang taon lang matapos bitayin ng kanduran ng Allied Forces ang mga Nazi sa Europa dahil sa kanilang pagkakasangkot sa mga kalupitan ng Nazi. Nang magpasya ang mga Hudyo na bitayin si Eichmann na responsabale sa final solution, biglang tumutol ang mundo sa Israel tungkol doon. Mabuti na alam noon, di na nila hinintay ng 90 araw at kalaunan ay binitay rin siya. Pero iyon si Eichmann. Ano kaya gagawin nila ngayon kung mahuli natin kahit isang Mohammed? Mga terorista sa kalsada. Lahat sila ay terorista at magiging internasyonal na personalidad na ipandiriwang sa buong mundo. Biglang may mga kilalang personalidad. Hindi dapat ganito ang sitwasyon. May parusang kamatayan na sa Israel. Dapat na ipatupad na ito sa mga miyembro ay kung gamitin ang nuka dahil positibo ang ibig sabihin ng nutma sa Arabic. Ang tinutukoy ko ay yung gumawa ng kalupitan noong Oktubre 7, ng gahasa, pumatay ng bata at pamilya. Hindi sila karapat-dapat mabuhay o maging bihag. Dapat pinatay na sila agad sa lugar. Pero dahil nakuha natin sila, dapat wala ni isa sa kanila ang pinyatawad ng korte sa Israel at ng Attorney General. Ni isa sa mga teroristang ito ay hindi pa nadala sa korte kahit 2 taon at kalahati na mula nang magsimula ang digmaan. Sinasadya nilang bagalan para may pagkakataon ang tao na magpakita ng pagiging banal-banalan at kadakilaan. Wala akong pakialam sa kadakilaan nila. Hindi nakatulong ang kadakilaan nila sa mga pamilyang pinaslang noong Oktubre 7. Dapat patayin na agad ang mga terorista nito para hindi na maging internasyonal na issue. Samantala, ang batas na ipinasa ay hindi mag-a-apply sa mga terorista ng Oktubre 7. Para lang ito sa mga susunod na teroristang atake. At sa tingin ko, malamang na ibabasura ng Korte Suprema ng Israel ang batas na ito. Kaya hindi ko inaasahan na ang alinman sa mga teroristang ito sa hinaharap ay mapapatay sa pamamagitan ng pagbibitay. Sang-ayon ako sa iyo, siguro hindi sulit ang internasyonal na eksena, pero dapat mo ring isaalang-alang ang mga patakaran ng pakikidigma sa aktual na labanan. Tulad ng nakita natin na may mga terorista na napatay ng mga sundalo kahit na sila ay na-neutralize na sa simula.
At pagkatapos ay nakakulong sila dahil tinapos nilang trabaho laban sa mga teroristang ilang sandali lang ang nakalipas ay aktong gumagawa ng planadong pagpatay. At nauwi silang nakakulong dahil sa mga liberal na pamantayan na ipinatutupad ng legal na sistema dito sa Israel. Kaya medyo sang-ayon ako sa iyo. Sa tingin ko, ang kailangan mangyari ay ang pagluluwag ng mga pamantayan. Kung bibigyan ng baril ang mga sundalo para protektahan ang mamamayan, dapat din silang bigyan ng kakayahan puksain ang terorista sa lugar mismo. Sa tingin ko, pampulitikang palabas lang ito, lalo na't bumuto papabor dito ni Punong Ministro Netanyahu. Pero nagbibigay ng isang bagay sa kanyang kasama sa koalisyon, si Itamar Ben-Gvir. Pero sa huli, kinikilala na malamang na baligtarin ito ng korte. Kasabay nito, kung pinaniniwalaan mo ang korte kapag binabaligtad nito ang ganitong batas, mahirap mo na itong batikusin sa susunod. Kaya alam mo, hindi ko talaga gusto ang pakikipagmaniobra ni Netanyahu sa korte. At partikular, isa pang issue na may kinalaman sa korte. Noong weekend, naglabas ng emergency ruling ang mataas na hukuman ng Israel kahit holiday at Sabbath na ang mga regulasyon na ibinigay ng pulisya para sa pampublikong protesta laban sa digmaan ay kailangang luwagan upang payagan ang hanggang 600 katao na makilahok sa mga protesta laban sa gobyerno at laban sa digmaan. Sa panahon ng pulisya ay naglilimita ng mga pagtitipon ng kahit anong uri sa buong bansa dahil sa mga kadahilan ng pangseguridad. 50 hanggang 90 lang ang sumasakay sa eroplano. Ipinapatupad ito ng pulisya. Ang Homefront Command kasama ang kanilang mga eksperto ang nagpasya kung ano ang posible at hindi posible para maprotektahan ang buhay ng mga tao rito. Kaya ang mga kasal ay limitado, ang mga bar mitzvah ay limitado kahit anong pagtitipon. Bumalik na rin ang football kahapon at naglaro ng soccer pero walang tao sa mga stadium. Kaya nililimitahan mo ang posibilidad ng pagkakaroon ng malalaking pagtitipon ng tao. Ginawa at napagdesisyonan ito ng mga eksperto, ngunit dumating ang korte at dahil sa politika at suporta sa anti-war movement, pinayagan nilang magtipon ng 600 katao para magdemonstrasyon sa Tel Aviv. Hindi talaga ito anti-war movement, kundi anti-gobyernong kilusan. Sa tingin ko, palaging ginagamit na dahilan kung ano man ang pinakabago at pinakabagong issue na dapat pagprotestahan ng anti-gobyernong kilusan. At nakita na natin ito mula pa nung panahon ng COVID, di ba? Nung panahon ng corona, napakahigpit ng mga patakaran sa mga pampublikong pagtitipon at ibang usapan na yon. Sa tingin ko, mali ang pamamalakad ng gobyernong Israeli pero pag-uusapan pa natin yan sa iba pang pagkakataon. Pero nung panahon yon, pwede ka lang lumabas ng bahay para pumunta sa doktor, sa supermarket, o sa isang protesta laban kay Netanyahu na pinoprotektahan. Ang protesta laban sa gobyerno ang naging pinakamahalaga. Nakikita natin na nagtutulungan ang korte, oposisyon, at kilusan ng protesta para magbigay ng pressure laban sa gobyerno. Samantala, ngayong umaga lang, karaniwan mong makikita ang basbas ng pare, ang Birkato Kohanim. Ginaganap ito sa Western Wall. Karaniwan may pangtitipon doon ng 50 hanggang 100,000 katao. Iyon ay nilimitahan sa 50 katao sa isang bahagi ng Western Wall Complex na nasa isang lagusan sa gilid ng bukas na complex na iyon. Kaya habang nangyayari ito, nagpasya ang korte na 600 katao ang pinapayagang magtipon para sa isang protesta, pero 50 lang ang pinapayagang magtipon para sa isang relihiyosong seremonya o sa isang sinagoga o kahit saan pa. Kaya makikita mo talaga kung gaano ka-ipokrito ang korte sa mga desisyon nito at pabor lang sila sa mga desisyong makakasama sa katayuan ng pamahalaan ng Israel. At ito ay ginagawa ng presidente ng kataas-taasang hukuman na siya mismo ang nagtalaga sa sarili niya. Hindi siya kinumpirma ng pamahalaan na ayon sa batas ang dapat magkumpirma at siya mismo ang nagtalaga sa sarili niya. At nangyayari ito para maintindihan ng mga tao. Merong malaking hidwaan sa loob ng Israel. Kaya ang meron tayo dito ay ang deep state at talaga namang ang deep state sa Israel ay sinusubukan ipatupad ang mga patakaran at regulasyon nito at nilalabag ang batas ng mga Hudyo. At meron tayo at pag-uusapan natin ito mamaya kung paano hindi pinayagan ang mga Kristiyano na pumunta, pati na rin ang mga Hudyo pero pinayagan nilang makapasok ang mga nagpoprotesta at 600 sa kanila ang nakapasok. At may mga sirena noong panahong yon.
At dinagsa nila ang silungan sa Tel Aviv, malapit sa lugar ng demonstrasyon na hindi sapat ang espasyo para sa lahat ng taong nangangailangan nito. Tama, yung mga nakatira malapit o hindi nagpoprotesta laban sa gobyerno, walang access sa pampublikong silungan dahil sa mga nagpoprotesta na nagdemand ng karapatan doon. Kaya nalalagay sa panganib ang mga tao sa paligid. At mismo ang pulisya ng Israel ay nagsabi rin ng ilang miyembro ng kanilang puwersa ay napilitan hindi lang lumabag sa Sabbath at pista upang protektahan ang mga nagpoprotesta, kundi ginagawa nila ito na nalalagay sa panganib ang sarili nilang buhay. At wala namang nagmalasakit tungkol doon sa korte. Noong linggo ng palaspas, nakita nating hinarang ng pulisya ng Israel ang Latin Patriarch ng Jerusalem, Cardinal Pierre Bautista Pisabala. Sa natama ang pagbigkas ko, bawal siyang pumasok sa simbahan ng banal na sepulkro para magdaos ng misa. Ngayon, tuwing linggo ng palaspas, libu-libong tao ang kumapasok sa simbahan ng banal na sepulkro, pero ang kardinal at mga kasamahan lang niya ang nandoon, hindi kasama ang karamihan. Sa tingin ko, sinabi pa nga nila na wala pang 12 ang gustong pumasok. Pero ang mga pulis ng Israel na nagpapatupad ng parehong mga paghihigpit na ipinatutupad nila sa Temple Mount at sa Western Wall ay nagpatupad din ng paghihigpit. Sa palagay ko, nagkamali sila ng desisyon. Pero isang hakbang na sinasamantala ng mga Kristiyano sa buong mundo na nagpapalaganap ng kwento na hindi pinoprotektahan ng Israel ang mga banal na lugar ng mga Kristiyano at ang pagsamba ng mga Kristiyano sa lupain ng Israel. Hindi lahat ng pulisya ito. Ilan lang sa mga pulis na naka-assign doon. At nung Biyernes, bago yon, may daan-daang Muslim na gustong umakyat at alam nilang may mga restriksyon, pero sila pa rin ang gumawa noon at nagdala pa sila ng media. Nandun ang CNN para kunan ng video na hindi sila pinayagang umakyat sa Temple Mount ng mga Israeli. Alam na nila ito, kaya sinadyang mang-udyok. Noong Biyernes, 2 araw lang ang pagitan, muling napansin ng mga pulis ang mga Arabong pumapasok, di alam kung Kristiyano o Muslim. Pwede sana naging mas maingat sila tungkol dito, pero marami ring pressure sa kanila, kaya nilimitahan nila ito. Napansin ito ng mga hepe ng pulis, agad sila nakipagpulong at inayos ang sitwasyon. Kasama ang pari na nagsabing hindi ito sinadyang laban sa mga Kristiyano. Isa lang itong hindi pagkakaintindihan, pero ginamit pa rin ito tulad ng dati. Naglabas siya ng tweet pagkatapos. Sinabing nagkaayos na sila. Pero nangyari na yon matapos lumabas ang mga headline. Ganito ang labanan ng naratibo laban sa Israel na ang nasa unang pahina ay ang anti-Israel na headline. Pagkalipas na ilang araw, sa pahina walang daan at 22 lang lumabas ang pagwawasto sa headline. Pero kahit ganito, hindi pa rin nito napipigilan ang mga napopot sa Israel sa buong mundo. Nakikita pa natin ang mga Kristiyano sa Estados Unidos na akala siguro ng Israel ay mga kaibigan ng Israel. Pero may natatanging sekta sa loob ng MAGA movement na kinabibilangan nina Tucker Carlson, Candace Owens, Jack Posobiec, Steve Bannon at iba pa, na maraming beses nang nakapunta sa Israel na itinuturing ng mga kaalyado ng Israel. Maaring talikuran ng Israel at itulak ang naratibo na ito lang ang bansa sa gitnang silangan at iba pang lugar na nagpoprotekta sa mga Kristiyanong lugar sambahan at kalayaan ng mga Kristiyano na sumamba. Ay iniiwasan dahil sa isang naratibo na sinasabing hindi naman talaga nila ginagawa yon. Kaya at itong kardinal, ilang beses na natin siyang nakita na suot ang kafiya. Kaya hindi talaga siya kaalyado ng Israel. Pero maraming pagsisikap ang ginawa para agad makamit ang pagkakasundo. Sinabi ni Pangulong Herzog na tinawagan niya si Patriarka ng Jerusalem, Cardinal Pierre Bautista Pizzabala, para ipahayag ang matinding kalungkutan sa insidente sa lumang lungsod ng Jerusalem kung saan hindi pinapasok ang kardinal at iba pa sa simbahan ng Holy Sepulchre para magdasal dahil sa sitwasyon ng seguridad. Milinaw niya na ang insidente ay dulot ng mga alalahanin sa seguridad dahil sa patuloy na banta ng misil. Samantala, 1 linggo pa lang nakalipas nang bumagsak ang isang cluster warhead sa isa sa mga gusali sa loob ng compound ng simbahan ng Holy Sepulchre. Hindi bababa sa 2 pang misil ang bumagsak sa lumang lungsod ng Jerusalem. Sa tingin ko, may dahilan ang Home Front Command kung bakit ayaw nila ng ganitong pagtitipon. Pero laging may pagkakataon para samantalahin ito. Mahalagang tandaan na ang Temple Mount o El-Aqsa na tawag ng mga Arabo ay sagrado sa mga Sunni, hindi sa mga Shia.
Kaya walang problema ang Iran na malpaputok patungo sa mga banal na lugar sa Jerusalem, kaya ganoon sila. Kaya sobrang maingat ang pulisya at seguridad ng Israel. Alam nilang ito ay lehitimo at sa maraming dahilan, malamang na target na pinag-iinteresan ng mga Iranian dahil nakita nila kung paano ito nandulot ng problema sa Israel. Kung titingnan mo talaga ang ilang mga sanggunian ng mga Sunni eskular, sasabihin nila sa iyo yan. Mayroong dalawang banal na lugar sa Islam, ang Mecca at Medina, at na ang Al-Aqsa Mosque ay nilikha kalaunan upang magkaroon ng isang lugar na makikilala bilang isang Muslim na dambana sa lugar kung saan naroon ang banal na templo ng mga Hudyo. Kakagaling ko lang ngayong linggo sa yunghib ng mga patriarka sa Hebron. At isa rin yon sa mga banal na lugar ng mga Hudyo na ginawang mosque. Kaya nakikita natin kung paano ginagawang mosque ng mga Muslim ang mga banal na lugar ng mga Hudyo. Dapat tandaan na ang Al-Aqsa Mosque na hindi yung gintong Dome of the Rock, ang lugar kung saan talaga nagdarasal ang mga Muslim sa Temple Mount, ay nasa timog na bahagi ng Temple Mount. Alam natin na ang Sunni Muslim ay nagdarasal ng nakaharap sa Mecca. At ang mosque ay sadyang inilagay sa timog na bahagi ng Temple Mount compound para sa layuning iyon. Kapag ang mga tao ay nagdarasal patungong Mecca, ang kanilang likuran. Makikita mo ang maraming larawan nila na nakatalikod sa Dome of the Rock sa tinatawag na banal na dambana. Pero kung ito ay isang banal na dambana, hindi ka magdarasal, nakaharap ang likuran mo mismo sa banal na dambana. May opinyon na dapat ilagay ang mosque sa timog na bahagi dahil may isa pang opinyon. Ilalagay natin ang mosque sa hilagang bahagi dahil inilagay natin ang mosque sa hilagang bahagi. Makakapagdasal tayo na nakaharap sa Mecca at sabay rin tayo nakaharap sa dambanang ito. At ang opinyon ay ilagay ito partikular sa timog na bahagi para walang mag-isip na may nagdarasal patungo sa dambana ng bato na ang mga Muslim ay nagdarasal lamang patungo sa Mecca. Banal na linggo ito hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati sa mga Kristiyano sa banal na lupain. Naglabas si Punong Ministro Netanyahu ng espesyal na pahayag para sa mga Kristiyano sa Israel at sa buong mundo na sumusuporta sa Israel. Si Benjamin Netanyahu ay nagpadala ng pagbate ng masayang Pasko ng Pagkabuhay kaninang umaga ng Linggo ng Pagkabuhay sa mga Kristiyanong kaibigan sa Israel, Estados Unidos at buong mundo. Inusig ang mga Kristiyano sa gitnang silangan, kabilang ang Syria, Lebanon, Nigeria at Turkey. Sa ating reyon, Israel lang ang nagpoprotekta sa ating komunidad ng mga Kristiyano na lumalago at umuunlad. Nawai magliwanag sa inyong tahanan at puso ang mensahe ng pagbabago, pag-asa at pananampalataya. Maligayang Pasko ng Pagkabuhay. Naniniwala akong mahalagang panahon ito para taos-pusong pasalamatan ang mga hindi Hudyo sa buong mundo, mga Kristiyano at iba pa na sumusuporta sa Israel, na kumikilala sa ilaw ng katotohanan. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan na nasa media, social media, at sa mga imbentong kwento na napakabilis kumalat sa buong mundo, ang Israel na isang estadong Hudyo sa kanyang kalikasan ay napaka-mapagparaya sa sinumang nais sumamba sa Diyos sa anumang paraan. Basta kapayapaan ang nangihibabaw na tema. Masaya ang mga Israeli na mamuhay kasama ang sinumang nagpoprotekta sa kapakanan ng nakararami. Hindi ko kayang ipaliwanag ng mas maganda kaysa sa ginawa mo. Sang-ayon ako sa iyo ng lubos tungkol dyan. Ito na naman ang Passover episode. Ipagdiriwang natin ang ikapitong araw ng Passover na yung linggo. Iyan ang panahon ng pagdiriwang ng mga Hudyo sa paghati ng pulang dagat, ang insidente sa Torah. Iyan ay isa sa mga pinakadakilang propesya sa lahat ng panahon, kung saan ang mga Hudyo ay nagtipon-tipon sa isang propetikong awit matapos ang milagrosong pagtawid sa pulang dagat sa tuyong lupa at ang pagkawasak ng hukbo ni Paraon, na sa madaling salita ay nagtapos sa pagkaalipin ng mga Hudyo sa Ehipto. At ito ba ang araw ng kalayaan, ang kapanganakan ng mga Hudyo bilang isang malaya at nagsasariling bansa? Patuloy naming ipinaglalaban ang kalayaan at kasarinlan ng mga Hudyo sa Israel. Si Danny Seaman ang co-host ko ngayon, si Alex Strayman ito mula sa JNS Media Hub dito sa Jerusalem. Nais magpasalamat kay Aaron Wargaunter na espesyal na pumunta ngayong Paskwa para magpatakbo ng board. Kayon din kay Barbara Chaimov na aming producer, kay Zach Sickerman na nagbuo ng malaking bahagi ng outline para sa event na ito,
kay Yuri Sfirsky na namamahala sa buong produksyon dito at sa lahat ng iba pang staff ng JNS. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-click ang subscribe. Kung sa tingin mo ay nagawa mo na, i-check, i-double check, siguraduhin mong nagawa mo talaga. Magbigay ng super thanks, mag-donate sa JNS. Maraming salamat at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo.